evening sa tanan no niya nasabtan ning adlaw nga Monday between 6 to 7 p.m. nga atong gi-schedule sa short exhortation nga atong gahimuon no matag adlaw sa Monday. Busa diya ta karon gidala sa Ginoo sa Romans chapter 8 verse 18. Ingon dinhi nga, for I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So, for I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So, akong tana karon, what are those kind of sufferings that we have suffered these days? Klase-klase, dagan kayo, like kalisod kinabuhi, na ay kahublihon kawadon, na ako'y mga klase-klase mga problema, kasakitan, pagsulay, mga inana, no? Mga walay kwarta, dagan kaayo nga mga suffering sa atong gi-undergo ni ini nga mga kapanahonan karon. But there are reasons why God allowed sufferings to come along our way. So, ang sa nga mga rason, there are 4 reasons nga makita nato. The first reason is maybe it is a consequence of our wrong decision making or wrong choices, or maybe it is a consequence of our sins. No, kay ang Bible gayon nga kung unsa gyud ang sayop, ang sayop mo ani gyud na siya of consequence, no? Kung unsa atong gipugas mo gyud na atong anihon mo nang ingon ang Bible, no? So for example, kung dagang ka kwarta karon nya waldas ka, maabot ang panahon mahurot ang kwarta, mag-suffer gyud ka kay wala na dayon kay kwarta, kung unta nagtigom ka, kay pag-abot sa panahon nga lisod, naagit kay magasto. Kung estudyante po ka, wala ka gatarong ng eskwela, pag-abot sa panahon, makatrabaho na unta ka, pero kay wala ka nagtarong ng eskwela, di ka katrabaho sa tarong ng trabaho, kay wala makalakaw ng eskwela. So there are things that we suffer nga consequence sa atong mga wrongdoings or sins. The second reason why sufferings comes along our way is it was allowed by God for His glory to be revealed. For example, na ay mga kanabitang, because God is always at the rescue, no? Na yung mga panahon nga galisod ta, unya mong abot lang dayon diretso ang great provision ni Lord. So ang himaya ni Lord, mapasidunggan si Lord tungod kay ang glory niya, because of the glory of God nga nagmilagro ang Dios. Maybe it is a kind of chastisement, kanang chastisement nga kanang murag kung anak ka manggod, trinon ka sa tanan nga aspeto. God is going to train us, no? Chastisement ang tawag ana, i-train ta ni Lord, or in other form is punishment. Kay kung anak ka, kastigon gyud ka, i-punish gyud ka for making some wrongdoings. So kung anak ka, i-train ka, kung dayon kung anon ka kanang i-punish ka, bunalan ka, kay anak man ka. Kung dili anak, dili makialam si Lord, pero kay anak ka, trinon gyud ka, unya punishon gyud ka every time nga maka-commit ka og sin. So chastisement ang ikatulo. Ang ikaapat pud nga reason nganong naay mga pag-atos mga sufferings is to test our faith. If our faith is genuine ba o dili. So i-allow ni Lord kay para matistingan ang atong faith. Gold ba ni? Genuine ba niya ang atong faith? I-allow na ni Lord. No, so there are sufferings nga positive ang result. But there are sufferings also nga negative ang result. Depende how you receive it, no? With faith in the Lord. Nga kini nga klase nga suffering mo, kung naa kay pagtuo sa Dios mo, yun maging ka nga mulurang rani, mura na ni siya bagyo nga after 2 days, 3 days, mulurang rin after 1 week. Kaya wala may bagyo nga padayon yun, no? Na ang bagyo kay naa ginay paglurang. So if you have faith, depende sa supod sa imong faith, no? Kay kung naa kay faith nga inaala Robert ka kuan, kay without faith it is impossible to please God man. So kung naa kay pagtuo nga mulurang gyud na siya. No, so mga inana ang mga rason. Then nakita nato dinhi nga these are not
this kind of sufferings cannot be compared to the glory which shall be revealed. So, there are two things considered the glory which shall be revealed. Dunay duha ka butang nga consider nato nga i-reveal no pag-abot sa panahon. Kay mo may ingon diri nga this present times sufferings are not worthy to be compared. Dili maikakumpara sa himaya unya nga igapadayag. So unsa ning duha ka glory which shall be revealed in us, no? The first glory which shall be revealed nga mo nang giasam-asam sa mga tao nga moabot yun is kanang the promise of 1 Thessalonians, no, nga the resurrection of the believers nga kanang sa 1 Thessalonians chapter 4 nga kung sa pag-abot ni Ginoong Hesus, no, nga kanang ang mga nangamatay mabanhaw, no, kanang itong tawagan ni resurrection of the body of the true believers in Christ. Unang primero. Then the second, a glorious hope nga gaasam-asamon sa mga Kristohanon pag-abot ana ang panahon nga dili gyud na ikakumpara aning present time sufferings nga atong ginaantos nga kanang na ang promise of the Lord which is heaven, no, to live together with God in heaven. Kana siya mo nang duha ka butang, no, the glorious hope of the believers which in which cannot be compared to the sufferings that we are now experiencing. Kanang resurrection of the body of the believers in Christ. And the second is to live with Him in heaven, together with Him in heaven eternally. So, muna siya ang duha ka butang nga glorious hope of the believers nga dili gyud siya ikakumpara sa mga kasakitan nga atong gakangaagian karong mga panahon na. Even now natin nakutlo, no, sa kamubo sa atong exhortation nga hisgutan dinhi sa Romans chapter 8 verse 18. God bless us.